Iyon, magandang araw mga bossing. Unit ni Sir Melvin, unang-unang nagpa-reserve sa MSG Camagong Woodstock po. Ito po. Yan. 18 inches long barrel mga bossing. Yan, Camagong po siya. Napakaganda ng ASPI. Yan. Carbon fiber battle tank, regulated Taiwan, hindi China yung nilagay natin, Taiwan. Konting diferensya lang naman sa presyo. Dito na tayo sa Taiwan, mas quality mga bossing. 3 inches. Yan, 3 inches po yung receiver pang mini. Ayan siya. Yan, stainless Eternals. Na-vlog na natin to, kinalas na natin, pinakita na natin kung yung anong naman, may adjustable power tsaka trigger, soft trigger, yan, stainless hammer, yan, o-ring. Yan, tanggalin natin sa Woodstock para yung ipit natin, yung tank, saktong ipit lang, huwag natin ipit yung baka magasgas yung Woodstock niya na Camagong. Yan. Na-tune ko na. Ang sagad niya 850 FPS pero binawasan ko sa 850, hindi siya gano'ng maganda tumama. 830 doon siya maganda tumama mga bossing. Kahit gusto mo pang palakasin, kung hindi naman gusto ng barrel, kinukuha natin yung gusto ng barrel, yung gustong timpla ng barrel. Kasi pag sobrang hina, pumapangit ang grouping, sobrang lakas, pumapangit ang groupings. Kung anong gusto ng barrel, doon natin niyakma yung FPS niya mga bossing. Ngayon labas tayo at matry natin tong unit. Suot ko lang tong maywagang jumper. Sa likod tayo, kaputi. Woodstock dito malinaw, pakita natin. Sir. Yun. Yan, mas malinaw siya. Yan, try natin mga bossing. Sunod-sunod na pong matatapos to mga bossing. Sunod-sunod na pong matatapos yung mga unit. Ito lang po kasi yung unang nagpa-reserve, tapos yung unang nagpa-reserve din sa mahogany na padala na natin. Napakaraming nahuli. Sinend sa akin yung mga nahuli ng mga daga. Ang dami. Sulit daw yung unit. Tapos yung susunod na matatapos, baka next week matatapos yung isa. Sunod-sunod na po yan mga boss. Depende sa pangilang kayo. Ay, nakalimutan ko yung pintura tsaka yung bala. Balikan ko na lang mga loads. Ayan, ngayon tayo magta-target. Ayun. Ayan. Kunin natin yung pintura para mapinturahan yung, tapos bala baka mahulog.
Meteor ko na tune. Magandang tumama sa 830. Yan ang gusto kong timpla eh. Panghunting 830. Sobrang lakas. Sayang ang hangin. Kahit 830 kaya naman tumama ng 100 meters. Nasa babaril lang mga bossing. Tapos may nag-comment doon sa vlog natin na Magnum Gen 2 na Magnum. Saglit lang, tuturahan muna natin. Magnum, mas gusto niya pa daw makatama ng isa pag naganting ka sa 100 meters kaysa dun sa nakarami ka dun sa 25 meters. Sa inyo po yon, opinion nyo po. Wala po tayong magagawa doon, kanya-kanya po tayo ng opinion ng gusto. Pero pag ako naganting, mas gusto ko ng maraming huli kaysa doon sa 100 meters na isa lang. Kaya nga po ako naganting para may huli, tapos parang hindi ako masaya kung isa lang yung iuwi ko tapos sa 100 meters. Pag mag-hunting ka kasi, depende po yan sa target mo. Kung ang target mo yung mga lumalangoy na may ilap na daga, kadalasan 100 meters po yun. No choice ka doon mga bossing, talagang babaril mo. Pag nasa yun ang unit, pag-aralan mo, malalaman mo kung ilan mildat, depende sa lakas ng hangin, mag-a-adjust ka, hindi laging dead center po, depende po sa layo. Pero kayang bumaril at makatama ng 100 meters po ang PCP. Pero kung yung target mo yung mga dumadapong daga sa puno, malayo na yung 25 meters. Gusto mo pang pahirapan yung sarili mo, ikaw yung gagawa ng kura, ikaw yung maglalagay kung gaano kalayo, siyempre mga 15 to 20 meters. Mas madali pang pulutin kaysa doon sa 100 meters na tatarget ka tapos kukunin mo napakalayo. Yung iba nga ginagapang pa, naglalagay ka ng water lily sa abang lumulusong ka sa tubig, nilalapitan mo yung mga target mo. Yan. Kung kaya mo naman malapitan, ba't ka pababaril ng 100 meters, papahirapan mo lang yung sarili mo. Ang importante, malapit, marami kang uli, malayo, konti yung uli mo, mailap, pagod ka pa. Tapos nagsuggest si sir na, pero sa akin po yun, no? Hindi po sa inyo, kanya-kanya tayo ng opinion mga bossing. Ano pa, tapos mag-target daw ako ng kumagalaw na sa 100 meters. Kung mag-hunting tayo ng ganon, ng mga gumagalaw na daga, hindi pwedeng pakita, bawal mga bossing. Ilang beses na po akong bumaril na 100 meters, tumatama tayo, hindi lang natin pinapakita. Sa video ito, pinapakita ko lang yung groupings bago padala yung unit. Yan. Kapag nasa inyo na yung unit, pag-aralan nyo mga bossing, unit nyo na yan eh. Kung ilang mildat, kung gaano kalayo yung target, sa lakas ng hangin. Try natin sa meteor mga bossing, may tumatawag. Yun, 1. Hindi kumalaw. 3, tumaas sa pilot lang. 3, bumalik. Nakakalawa ata. Lipat natin. Isang gumagalaw, kulang sa speed, saktong speed lang, baka mabasag yung bote. May parating tayo 6 inches MSG 30 pieces. Yun, tinaas ko siya ng konti mga bossing. Yun, dun pa rin. Kaya inahawakan ko dito, baka pagkasama tikas ang hammer, kumalaw. Yun, dun pa rin. Sa kasi pagkasamo, kumagalaw ng konti. Tuwid yung tama pero tumataas siya.
Yun, hindi na tumaas mga bossing. Yun, puro doon na mga bossing, gumagalaw lang kaya umaangat yung tama. Ang output nun 1.6, anong magandang output? 1.5, 1.8. Kahit ano pong output basta makuha nyo yung timplang gusto nyo. FPS, kahit ano pang output basta makuha mo yung gusto mong 800, okay na mga bossing. Yan, ito yung tama niya mga bossing. Yan, nabakbak lang kaya lumaki. Nung una ito umakyat tapos umakyat, pero dito bakbak lang yung sa gilid mga bossing. Pero yung tama yun, kita naman yan. Sir Mel, ano pangalan ni Sir? Melvin. Yan, bayad na po yung unit, Sir Melvin. May parating tayo pang tactical. Iyan 3 inches, 6 inches naman po yung parating pang tactical. Naka-anodize po, all black. Ang presyo siyempre mas mahal. Iyan 3 inches, dumoble po. Halos yung ginamit na T6. Tapos naka-anodize pa na black. Threaded silencer. Natatanggal kada isa mga bossing. May tumatawag kaya lang nagbablog tayo. Yan, 4 na divider to mga bossing. Yan, baga akong bumabaril ganito lang mga 15 meters lang. Ikaw lang nga tingnan nyo yung halaman sa likod ko, mga 20 meters lang yan siguro. Yan, tapos pepesto ko yung kura dito, naghihintay ako ng dapo. Ba't ko pa papahirapan ng 100 meters, ikaw naman pipili ng ano. Pero pwede yun, 100 meters gumagalaw. Hindi siguro sa anting yung plinking ka sa likod ng bahay, maglakay ka ng iba't ibang target, paper target, at para mapag-aralan mo yung unit mo, makabisado mo, pwede po yan mga bossing. Pero sa pag-hunting, para sa akin, ayokong bumaril ng malayo, nakakapagod pong magpulot. Tapos di mo pa alam saan pupulutin dahil ang layo. Sa target, thinking pwede po yan mga bossing. Pero kung sabi ko nga yung mga lumalangoy, no choice ka, babaril ka talaga. Minsan pa nga 150 meters pa nga yung layo ng target. Pero kung kayang lapitan mo mga bossing. Ganun po yung pag-hunting. Tinaas natin ng konti ng mga bossing. Yan, puro dun na, hindi na kumalaw. Sir Melvin, pakita natin ulit. Yan, akala ni Sir pangit tumama. Doon sa una kasi gumagalaw lang po talaga. Tapos yung pangalawa, lumaki po dahil nabakbak yung pintura. Yan, ito lumaki din dahil nabakbak yung pintura. Ayan siya. Tingnan nyo, ito lang yung groupings. Yan, kita nyo. Ito bakbak lang yan mga bossing. Yan, lalagyan na lang natin ng scope, tapos padala na natin mga bossing. Mga patapos na 30 pieces, hindi ako kukuha ng reservation kasi yung iba nagmamadali. Sinabi mo 2 to 3 months, siyempre lumubog yung gumagawa ng kahoy. 1 month pong uminto mga bossing. Tumigil po dahil lumubog po yung lugar niya. Yung lugar ng tagagawa ng kahoy, dito lang po sa kabilang baryo. Tatawid ka lang ng ilog, maglakad ka lang. Ayan, lumubog po sila. Tapos yung mga pinagawa ko sa CNC, kaya tactical, para mabilis mabuo. Kasi ang tactical, lalagyan mo lang ng rubber grip, battle tank, retractable bat, tapos na ang unit. Hindi kagaya ng woodstock, pipila ka pa, natatagalan. Yung iba hindi maintindihan, basta nag down nagagalit pa na kung kailan matatapos yung unit. Kaya ngayon ayoko nang
humingi ng reservation fee kung ano na lang matatapos. Pag natapos na lang yung unit, ipopost na lang natin. Yan. Dito wag po kayong mag-alala, matatapos at matatapos lang po. Ako lang po mag-isa mag-assemble ng unit. Pinagawa ko lang po yung wood stock. Pero yung wood stock, yung kamagong tsaka mahogany tapos na po. Ang gagawin, kikinisin na lang. Nalapat na po yung pangloob ng receiver, yung pasukan nito. Pero sa labas yung bat hindi pa po makinis. Bali sabay-sabay na daw pong i-release ni maker. Pero nakiusap ako isa pa mga this week o sa Monday matatapos yung isa. Kukunin ko kasi yung may ari nun, yung pangalawang unit nasa ibang bansa. Uuwi po siya mga boss. Dadaanan niya dito kaya pinakiusap ko lang. Pero after noon sabay-sabay na po matatapos yung mga wood stock. After nito, ang susunod na i-vlog natin yung kay Sir Joseph na Magnum Gen 2 na naka solid stainless barrel. 2,000 ang laman. Meron pa siyang 218. Nasa 200 po yung naubos. Nakailan shots tayo doon? Siguro mga 10 plus, mga 12, 13. Sabihin mo ng 10 kada 200. Meron kang 10 shots sa 200 PSI. Sige po, may tumatawag po. Kanina pa po siya tumatawag, hindi ko masagot dahil nagpa-vlog tayo. Mga nakapila, mga naghahanap ay nagtatanong pa nito. Ang dami pang gusto magtanong, wala na po. Susunod po 6 inches na po yung receiver. Meron nakikiusap isa daw. Kung isang piraso lang po hindi tayo makakapila sa CNC. Pwede naman, mahal. Sa CNC paramihan mas mura. Pag isa lang baka hindi pa tanggapin mga bossing. Pwede, dapat 10 pataas. Kung 50, 30 mas mura mga bossing. Yan, basta yung patapos na receiver pang tactical 6 inches po, naka-anodized all black. Iyan po mga bossing, maraming salamat po.